Eh ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po sa, alam nyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na doon. O kaya clog yung... Eh, paano ba yung flood control? Diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente, kahit nahuli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam po pong malungkot kayo. Alam po pong nagdaramdam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring lalo po tayong lulubog. Hindi lang mga flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. Do you have anything to say? Yusek Kati. Your Honor, tama po lahat ng sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin. Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. Re-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung... Meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para dun po sa tier 1 na sinasabi namin. Sir, ang tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Tama Yes, po. Mr. Chair. No, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Oh, included in the NEP, 2023 po ito ha? Yes. Check your records. 2,718 projects and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So grand total, 208.9 billion. Eh samantalang nilagay nyo lang, 139. 2023, ang NEP po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP,
126 billion. Okay, kung isasama pa natin ang unprogram, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa ganun? O 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ng breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan ng yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. Yes, sir, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah, Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because... Ay, hindi po ninyo alam kung sino yung mga lumapit sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay nyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga... Sino-sino po yung responsable na lalapit? Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko si Yusek. Ay, yeah, okay. Sorry. Tama po, pagka natanggap po namin. Tama, di ba? Pero alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize lahat yan. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po. Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Wala po. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin na nalalaman mo na nangyayari ito.
Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na isubmit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gab. No, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin, Senator Bato. Meron kang... Senate President. Thank you, Senator. Nasa na si Ma'am Sara? Okay. Sige, bago ko punta si Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Naka-upload po sa Mr. Chair. Your Pina-check namin eh, biglang nawala. Tingnan mo habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you hindi lang mag-imbestiga, kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to at least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload yan sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin, ito nakalagay, service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Hindi, dadalhin niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kinakailangan niyang kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay, kailangan i-install nyo. Opo. 2 sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. Opo, Mr. Chair. Thank